slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the... Better than the view here, Your Honor. Alam mo, malaking respeto ko sa Senado at hindi ho natin kinakailang bastusin ang Senado. Sila ho'y hinalal ng taong bayan at gagampanan ho kanilang trabaho ng mga kung ano man ang mandato sa kanila biging pagiging senador. At respetable ho ang trabaho ng isang senador. Subalit kapag ikay senador at miyembro ho ng sinasabing anumang komite o plenaryo patatawag nyo, may mga decorum, may mga behavior, may mga bagay na kinakailangan susundin nyo. O ngayon, pag hindi nyo sinunod yun, medyo mawawalan ng respeto ang taong bayan. Ako'y nakakaintindi sa inyo, kaya ko maging senador eh. Kaya ko maging senador, tapatan ang inyong galing dyan sa Senado. Ang problema sa inyo, bobong karamihan. Hindi lang bobo, tanga. With due respect, maulang galang lang po. Paano nga ba kayo naging senador? Sa anumang kadahilanan, kailang nakakaalam. You need this. Some of you will pretend sa Senate that you're somebody and you're not. You wanna be someone that you never was and never will be. So ngayon, simple lang ho sa akin. Pag nagpatawag ho kayo, ito'y general. Ako magsasalita na lang para naman patas doon sa mga pinatatawag ho sa Senado at magiging resource person darating. Bigyan nyo ng galang. Ang sinamang magpapakita sa Senado, huwag nyong bubulihin, huwag nyong gagawin ang Senado na parang sabihin na lang natin ito ng lion's den. Nakakainin ninyo kahit sino. Hindi naman lahat ganon. May mga iba balanse, may mga iba talagang prim and proper sa kanilang kilos at galaw at pananalita. Ako'y nagpaunlak para pwede naman ho tumanggi. Resource person naman ho. Hindi naman ako sinusuman. Hindi naman ho sila hukuman. Ang pagbibigay galang ho ng isang individual sa isang institusyon na sinasabing Senado, plenaryong pinatawag, may mga pamantayan na dapat sinusunod. May ethics. Sa inyong pamantayan, ako'y susunod. Pero sa inyong pamantayan, huwag mo niyang bababuyin at pagkatapos huwag niyong papakita na para kayo mga Diyos. Gusto kong malinaw sa isang simple, totoong mga tao na gustong malaman na kung minsan ito ho'y mga inaasal ng ating mga senador. Hindi ko ho nilalahat kasi respetable nga ho yung iba. Ay, mahalaga hong respeto eh. Ang respeto ay pinagkakaloob, hindi pinagkakaloob, makakamtan nyo ho eh. It cannot be that you can demand respect by bullying anyone sa loob ng Senado at pagkatapos, kung magsasalita, you just gotta be fair, give proper time. Definitely, the view there is better than the view here, Your Honor. I've been doing this for years, for decades. Pag-usapan muna natin, how is your more or less first year in the Senate, Senator Raffy Tulfo? Well, I'm getting the hang of it, meaning I'm getting comfortable. Unlike before when I was what we call a neophyte, which I'm no longer consider myself as a neophyte because I've been there for more than a year. Kaya komportable na ako, okay na ako. I think I'm doing good. Sir, ano ba yung mga expectations niyo bago kayo pumasok sa Senado? And ano yung mga expectation versus reality? At saka ano yung mga, more or less, yung na-expect nyo nangyari na rin sa Senado? Or was there a thing that surprised you with the Senate? Or was it more or less what you were expected? That's a very good question, as a matter of fact. Because when I first entered the halls of the Senate, I was thinking like, wow, this is different from what I've been used to sa mga radio show ko, sa mga TV stations and radio stations I've been with, na iba ang dating. Very respectable yung mga tao nandoon. And hindi ko na basta-basta pwedeng dalhin yung mga ugali ko dun sa mga radio programs ko because there is a process that I have to follow. And that's one thing which makes me very uncomfortable the first few weeks. Medyo ilang kayo. And then after that, like I said, I got a hang of it, so I get more comfortable. Ngayon, smooth sailing na ako.
Iho, yung institutional buyer. I-define mo kung ano yung institutional buyer kasi vague yun. Dapat Ma'am, sorry. Wala yun sa batas eh. Inisiningit nyo dun sa 195 eh. Ano yung institutional buyer? Yes, sir. Opo. Ma'am, sorry. Please don't call me Iho. And hindi ko na basta-basta pwedeng dalhin yung mga ugali ko dun sa mga radio programs ko because there is a process that I have to follow. Ikaw ay bobo o ikaw ay tiwali? Bobo dahil minimum bobo ka at hindi ka karapat-dapat sa PNP, dapat masiba ka na sapagkat bobo o tiwali ka? Wala akong mapili, Your Honor, kundi bobo na lang. So kung wala mapili, tanga. Definitely the view there is better than the view here, Your Honor. And hindi ko na basta-basta pwedeng dalhin yung mga ugali ko dun sa mga radio programs ko because there is a process that I have to follow. So that's why the intention of the legislative body should be very clear and that must come from the sponsor. Mr. President, Your Honor, tapos na po yung period of interpellation natin, period of amendments na ito. Sana ang request ko lang po, sabihin lang niya sa akin kung ano yung amendments niya and I will say whether I accept or not. And if I do not accept it, and I will explain. Ang nangyari po kasi, pina-explain niya muna ako, na bumabalik tayo sa interpellation, and then after ma-explain ko, pwede niyang i-amend at pwede niyang hindi. Napapahaba lang po tayo. Bakit hindi na lang po niya, Mr. President, Your Honor, sabihin na lang kung anong gusto niyang amendment, anong linya yon, and then I'll say accept or not. If I don't accept, and I'll tell the good senator from Taguig why I'm not accepting. Para mapabilis lang po tayo. Kaysa naman po, kailangan pa muna ako magpaliwanag, babasahin niya, kailangan ko pa magpaliwanag, and then hindi siya satisfied sa paliwanag ko, then magkakaroon ng debate. At kapag halimbawa na satisfied siya sa paliwanag ko, then hindi na siya mag-amend. Umahaba lang po tayo, Mr. President, Your Honor. Kung gusto niyo po, maglatag na po ng banig dito. Sa kunan. Welcome to legislative work, Mr. President. No, hindi naman po gagawin. May mga pamantayan na dapat sinusunod. May ethics. And hindi ko na basta-basta pwedeng dalhin yung mga ugali ko dun sa mga radio programs ko because there is a process that I have to follow. For all we know, yung isa patay na, hindi ko alam kung nasa langit, nasa impyerno siya. Yung dalawa, retired na, hindi natin alam kung nasa Bahamas na ito o kung saan na nagpapakasasa na sa pera na binigay ng DMCI. I don't know. We don't know. I could not say. You just answer yes or no lang. Hindi, kasi kung you cannot say, then tanga ka, sorry. Then you're stupid. You shouldn't be the director of DHSUD. Pag nagpatawag ho kayo, ito'y general. Ako magsasalita na lang para naman patas doon sa mga pinatatawag ho sa Senado at magiging resource person darating. Bigyan nyo ng galang. Ang sinamang magpapakita sa Senado, huwag nyong bubulihin, huwag nyong gagawin ang Senado na parang sabihin na lang natin ito ng lion's den. Nakakainin ninyo kahit sino. Come on, don't make us tanga. Huwag kang magtanga-tangahan, sir. You're not gonna be an attorney if tanga ka. May corruption ba doon o wala? Yes or no? Ayoko lang, I don't know. Dahil kung sinabi mo, I don't know, pakukulong kita sa baba because nagsisinungaling ka, you know better. When you say no, because I'm stupid, that's why my answer is no. Yes, because I'm smart enough, that's why my answer is yes. Huwag nyo lang kami sinirespeto namin kayo bilang mga abogado, respetuhin nyo naman kami bilang mga senador. And we've been doing this for a long time, for several times already, so hindi na kami pwedeng lokohin. So pakisagot lang po, yes or no? May corruption doon, yes or no? I think, sir, no, sir, no, sir. There's no corruption. Yes, sir. Why is that? Bakit walang corruption? Yes, sir. After ng issuance on development permit, sir, there's still a chance na they can submit the no-income license to sell, sir. And tapos for the fact... No, so sorry. No. So there is corruption. That's my opinion. Salwat sa tanga mong opinion. Your opinion is so tanga. I don't know kung bakit ka naging director o nagtatanga-tanga ka lang. Definitely the view there is better than the view here, Your Honor. Thank you very much. May mga decorum, may mga behavior, may mga bagay na kinakailangan susundin nyo